Grabe, grabe. Welcome sa ating Zoom event right now dito po sa Exodia Empire. Point of Vision, di ba? Napakaganda na nakaisip ng ganyan na title na Zoom na to. So ngayon guys, before ako mag-start, please keep sharing the link before tayo mag-start para at least marami yung makakapag-witness and marami yung makakapag-panood, makakita ng mga speaker natin ngayon na kumbaga yung transformation nila po dito sa business natin and also dito po sa system natin sa Exodia Empire. Kung gaano kalupit and gaano kaganda mag-transform ng mga buhay, di ba? Nung dating ordinary buhay, naging extraordinary na nung sinimulan nila yung business na to at saka naging part sila sa Exodia Empire. So ngayon, before ako mag-start, bago ako magipagdaldalan sa inyo guys, pakilala muna po ako. So by the way, my name is Sean Aninyon. So I'm from Davao City but right now doing this business full-time na po. Ganun po ka lupit yung negosyo natin. So ngayon, bago ako magsimula, i-chat nyo muna nga or ilagay nyo dyan sa message. So mag-message kayo kung nasa ang lugar kayo ngayon para ma-shoutout ko kayo and para makita natin dito sa mga tao nandito sa Zoom na gaano kalayo na napadpad yung kumbaga gaano kalayo yung naging business natin, yung market. Ayan. Watching from Naga City, si Marcar Agininta. Ayan. So, sige guys, chat po kayo para at least ma-shoutout ko po kayo lahat na nandito po sa Zoom na to. Ayan. Naga City Ken. Ayun. Biglaan akong na. Watching from Oman. Si Sir Dennis. Watching from Masbate. Nel. Bangkok, Thailand. Jerry's Gamuza. Sawadi ka. Yeah, di ba? So, kasi nagpa-practice tayo kasi kumbaga soon makakapunta din kami dyan, sir. Kumbaga see you soon dyan sa Thailand. Sige po, nasaan pa po yung iba? Kumbaga, ayun, from Japan, si Ma'am Elizabeth. Grabe pang princess po yung name ni Ma'am. So, si Sir Alvin, Kaima, si Pukot. Joey, Tagkawayanan. Grabe. Tagkawayan pala. Dil, Mindanao. Grabe, ang lalayo. From Australia, si Ma'am Estelita. Oh. From Naga City, Rona. Si Sir Ricky from Dubai. Grabe. Guys, napapansin nyo ba yung kuha natin ng mga attendees from Europe, from America, from Asia, from Middle East? Kumbaga guys, buong continent, di ba? Kumbaga, iba't ibang region ng mundo na nandito po sa ating Zoom ngayon. Ganun po kalupit yung system natin, di ba? Ganun po kaganda. So ngayon guys, para at least magkaroon ka ng idea, ano ba yung meron ngayon? Kumbaga, bakit yun nandito? So nandito lang din naman kayo sa Zoom, nandito kayo sa Zoom para makita and ma-inspire sa mga speaker natin right now. Kumbaga makita nyo kung gaano nila ka love itong ginagawa nitong business na to and gaano nila kumbaga yung transformation talaga. Kumbaga makikita nyo na kumbaga paano binago ng business na to yung life nila. Kaya, kumbaga guys, hindi ko na po papatagalin kasi sobrang dami ko na pong sinabi and pakinggan nyo po and I hope na kumbaga kayo na din po yung next na magsasalita dito kapag na-inspire kayo. Okay? So ngayon guys, yung first share natin, ang background po nito is a graduate. Okay, graduate lang naman po itong criminology. Kumbaga, magaganon to sana to ngayon or magiging police. Pero mas pinili niya pong gawin itong business na to kasi nakita niya yung bigger picture kung gaano kaganda nang mangyari sa buhay niya kapag ginawa niya to. Alright? So, hindi ko na papatagalin. So, please help me welcome SP Dil Raffo. This is how legends are made. Okay, ayan. Alright. Thank you so much sa ating napaka-poging host, syempre. Nag-iisang pogi sa Exodia. Pangalawa lang tayo. Okay, so ayan. Tek,
Please po sa ano natin. Hello po pala sa mga participants natin, no, around the globe, and iba't ibang lugar, iba't ibang country. So may mga taga Mindanao, taga Naga, and of course sa ibang bansa, mga OFW nating kasamahan diyan. So hello sa inyo, and thank you po dahil nagbigay po kayo ng time po sa amin. All right. So anyways, okay, so yan, magpapakilala po muna ako sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin. I am Dil Raffles, and isa ako AI pioneer dito sa Ascendra International. So next po. Okay, so yung background ko lang naman is isa akong college graduate. So gumraduate ako bilang criminology student. Tapos registered criminologist din ako, isang take lang naman 'yan. No big deal. Tapos as of now po, right now, isa akong data research specialist. So si Ascendra is ginagawa ko lang siya part-time. Alright? Pero nagustuhan ko talaga si Ascendra International, kaya pinili ko na mag-work from home. Tsaka yung home dinala ko dito para hindi naman siya kumbaga part-time lang, kasi pinagsasabay ko yung trabaho ko tsaka si Ascendra International. And of course, dati din akong online seller nung pandemic. So, nung pandemic, hindi pa masyado alam ng mga tao na mag-add to cart, mag-order, di ba? So, yun yung naging source of income ko noon while studying in college. So, yung mga binibenta ko, mga face mask, mga face shield, mga ganon. Tapos after pandemic, post-pandemic na is yung mga phone case naman, mga teas. Uso yung mga teas noon eh. So yan, naging din ako, working student. And of course, student assistant sa school kung saan ako nag-aaral. Na-assign ako sa library. Ayan. So naging working student ako sa sa tita ko, but first year lang yon. And the rest of the year hanggang mag-graduate ako is ako na yung bumubuhay sa sa sarili ko and sa nagtusto sa pag-aaral ko. Ayan, so next po, Tek. So aside from that, meron pala akong mga side hustles. So nung nasa college pa ako, habang nag-aaral, tumatanggap din ako ng mga nagpapagawa ng projects po, inline po sa course ko. So yung mga crime mapping, yan, inline sa mga courses ko. And of course, nagbabanda, nagigigs din ako every weekends po yan. Kasama ko yung mama ko. And of course, nung graduate na ako, hindi ako tumigil sa paghanap ng mga side hustles, kasi while nagre-review ako is gumagawa din ako or tumatanggap din ako ng mga nagpapagawa ng Liris account sa mga nakapag-try na dyan na mag-board exam. Ayan, so ayan, dito sa natin, sa pictures po natin na nakikita ninyo is dati din po akong ROTC officer. And of course, estudyante, ang naka-uniform na parang police na barako, malaki pa tayo dyan. And of course, yes, graduate tayo and nakapag-O-taking dahil nakapasa tayo as registered criminology. So, yung sa baba naman, yung naka-Ascendra tayo, naka-orange tayo, is yan yung mga gigs ko noon. So, ini-invite ako na kumanta sa isang kasal, minsan sa birthday. Tapos, ayan, yung next naman is mga party po ng company. So, iniimbita na, kasama ko yung banda ko dyan. And yung next naman, picture is, yan yung mga gigs na kasama ko si mother every weekend po yan. So, ayan, yung last picture naman is, yun po yung trabaho ko na, sa BPO kasi yun. So, data research specialist ako doon. So, kung itatanong nyo po, bakit ka nag-Ascendra? May trabaho ka naman. Yes, oo, okay yung sahuran sa BPO, as BPO agent. So, okay yun. Pag ikaw lang mag-isa yung bubuhayin mo yung sarili mo. But, hindi Siyempre, may tutulungan kang pamilya, may tutulungan kang kapatid. May bunso pa kasi akong kapatid na nag-aaral ng college. And of course, ako yung tumutulong sa kanya para makapagtapos, kasi gusto niyang makapagtapos ng pag-aaral. And of course, yung mama ko is single parent siya. So, kailangan kong tulungan siya sa pamamaraan na ganito, maghanap ng other source of income. So, nakita ko si Ascendra and of course,
may mga nag-guide din sa akin, and isa na doon sa isa na din yung Exodia Empire. Okay, so ito yung community natin, na napakalaking team natin, community natin dito sa Bicol. So ayan, as you can see, kasama ko dito yung mga kasama natin dito sa community. Diyan din yung mga founders natin dito sa Exodia Empire, and of course si CSO, and ang founder ng team ko, si success partner Val and success partner Jessamine Tupig. So sila yung mga nag-guide sa akin. Okay, next po, Tek. And of course, nagpapasalamat din ako sa Alpha Stripe na team ko. So ito yung pinaka-team ko sa loob ng community ng Exodia Empire. So of course, pinagmamalaki ko tong team na to dahil kahit maliit pa kami or konti pa kami, andito yung mga malalakas, di ba? Malalakas sa Ascendra International. So nagpapasalamat talaga ako sa mga naging founder po ng team ko. So si SB Val at si SB Joy sa Metupig. Dahil hindi ko maabot ito, hindi ko makukuha tong mga magiging ipapakita ko sa inyo na mga achievements mamaya and result kung hindi po dahil sa kanila. Okay, so ayan, next po. Yeah. Ito po yung mga naging mentors po natin. So ayan, sina SB Val and SB Jessa. Actually, share ko lang iba kasi sila na as a leader dahil sa na experience ko dito sa loob ng 3 months 1 month na training tsaka 2 months na talaga full hataw. So sa loob ng 3 months ginaguide talaga nila ako, and of course hindi sila papayag na kumbaga may maabot sila tapos ikaw wala. So katulad na lang nung mga na-receive ko na achievements po. Sabi nila, pinupush talaga nila ako na kailangan mong makuha to. Kailangan mong, kasi kahit naman ikaw siguro kung papupuntahin ka dito, hindi ka naman nila hihilain pababa, kundi hihilain ka talaga nila pataas. And of course, thank you din sa founder ng Exodia Empire. Ayan, si success partner Weng and si success partner Dan Gavino. So, and of course, hindi natin makakalimutan ang nag-iisang isa sa may-ari ng Ascendra International, and of course, one of our founders, CSO Joseph Lim. Alright, so, ayan, next po mga achievements ko dito sa Ascendra. So, lang naman, nakasali lang naman tayo isa lang naman tayo sa nakakuha po ng lifestyle reward. So, yung nakuha natin is or na-receive natin as award po sa from Ascendra is gadget po. So ayan, may natanggap tayong fund from Ascendra and binili natin yan ng gadget po from Apple. So ayan, binili ko ng iPad since magagamit ko naman to sa gagawin nating negosyo. So the rest po sa natira is syempre shinaping ko yan. Binili ko ng mga kakailanganin natin dito. And of course, naging top 8 din po ako sa Exodia community. And of course, nakapag-check-in na din tayo. Alright, so next, yung mga naging result ko naman. Ito pala, napaka exciting nito kasi sa February, magta-Taiwan kami. So kasama yung community, kasama yung Exodia Empire, magta-Taiwan kami. Pagkatapos talaga ng grand launching ni Ascendra International, so pupunta kami ng Taiwan. And of course, ano ba yung mangyayari sa iyo, 'di ba? Ano ba yung mangyayari sa iyo dito sa loob ng ng business natin? So ayan, first magta-Taiwan kami, mabibili natin yung mga mga gusto natin, makakain natin yung mga hindi pa natin natikman or gusto nating tikman. Tapos ayan, nakapag Baguio, nakakapag-coffee sa BGC. 'Di ba? And of course, ito yung pinakamalupit dahil pwede mong dalhin kahit saan yung yung business mo. So pwede kang mag-hustle sa beach, pwede kang mag-hustle sa kabundukan basta may signal lang kung saan mo trip. So yun yung kagandahan sa business na to. So ayan, nakapag-try din tayo ng escalator trend sa BGC. Kasi hindi pa tayo nakapunta ng Singapore yun yung trend So sa BGC muna natin gagawin. Of course, nakapagkape sa Baguio. Alright, next po, aside dyan, di ba yung hilig ko or yung passion ko is pagkanta. So, dito sa Exodia Empire, sa Ascendra International, hindi ko din yan napapabayaan or nagagawa ko pa rin yan yung passion ko.
Alright, so ayan, as you can see, may banda din kami dito sa Exodia Empire. And makikita nyo yan this coming December 21 sa Thanksgiving natin sa Elation 2025. So, kumbaga, ayan, may mga jam-jam tayo, party-party. And of course, ito yung malupit dahil hindi lang tayo kumikita dito, hindi lang tayo nakakasiyahan dito. Nagbibigay din tayo sa mga ng kasiyahan sa ibang tao. So, last week, nag-outreach program po kami sa may elementary school po. So, yung mga bata po yung namin, binigyan namin ng kasiyahan. So, yung experience ko naman dyan is, grabe, naging bata ako ulit. Ang saya-saya kasi, syempre, nakilaro din kami sa mga bata. Tapos, ang kagandahan doon, may isang bata doon na nagsusumbong sa akin. Sabi niya, may umaaway doon sa kanya, mga ganon. Tapos, maya lumapit na naman sa akin, nagsusumbong na naman. Ako po yung magulang nito. Yan ang nakakatuwa kasi ganun pala yung yung feeling na maging magulang ka, pero pass muna diyan. Alright, so masaya naman yung naging natin, outreach program natin. So ayun, tong-tawa ka. Alright, so yun lang naman yung ma-share ko as of now since bago pa lang si Ascendra. So syempre, aabangan natin yung mga more blessings pa na dadating. So, 'di ba? 5 months pa si Ascendra, pero marami na yung nangyari. Marami na yung nangyari sa buhay natin, pagbabago sa buhay natin. So, ako as a part-timer here in Ascendra, nagagawa ko din yung mga bagay na hindi ko kayang gawin as employee nung full-time pa ako dun sa bilang BRS. And hindi ko yan kasi bawal mag-leave. Kung gusto mong magbakasyon, absent ka na lang. Tapos kung absent ka, walang sahod. Dito sa Ascendra, kung gusto mong gumala, mag-beach, di ba? Mag-beach, pumunta international, madadala mo talaga yung business natin. So, ayun lang naman sa mga natin, participants na first time na dumalo sa ganitong session natin or point of vision natin dito sa Zoom ay ang masasabi ko lang naman ay ito yung pinaka last message ko: move like a lion, patient when waiting, fierce when acting. You don't chase attention, you chase purpose, and when the time comes, you take what you work for. So ayan, so kung darating talaga yung panahon kung ano yung pinaghirapan mo, and of course you don't need to roar every time. Wait, di ko makita. Binasa ko pa ikaw, tinapos mo agad. Okay, so you don't need to roar every time. Real power is shown by action. So, syempre, kung may mga pangarap ka or may mga gusto kang maabot sa buhay, is kailangan talaga by action yan. May gagawin kang action para makuha mo yung mga ninanais mo or gusto mo sa buhay. So, ayan, yun lang naman. This is Deal Raffles. Kita-kita tayo soon ulit sa mga, and of course, gusto kong i-share din sa inyo after years or months yung mga magiging results pa natin, and of course sa mga success partners and growth partners pa natin. Yeah, so ibabalik ko na to sa napaka-poging host natin, SB Shan. Thank you. Let go if you dare, you're alive, I'm alive, we're Ayan! Grabe, napakalupit. Thank you so much po sa ating napakalupit na SP, Deal Raffles, di ba? So, guys, kung may inspire na kayo sa first share natin, I know mas may inspire ka pa po dito sa second share natin. Kasi bakit? Ito, bago tayo mag-start, sa lahat ng mga nasa ibang bansa na nagtatrabaho para sa pamilya, ito, pakinggan mo ito kasi dati lang din naman po itong OFW sa bansang Kuwait. Pero right now, ginagawa na po yung business full-time. So, hindi ko na po papatagalin. Please help me welcome success partner, Lirio Estrada. inside me. This is how legends are made.
Ayan. So, thank you very much po. Ayan, sa ating napaka-poging host, success partner, Coach Shan Aninion. So, great day po, Exodia Empire. At syempre, magandang gabi dito sa Pilipinas, sa lahat ng mga participants natin dito sa Zoom na nasa Pilipinas. At syempre, sa mga business partners po natin sa iba't ibang bansa. Kung nasaang lugar ka man po sa buong mundo, kumusta po kayo? I hope all is well and with you and your family. Sobrang nagpapasalamat ako sa opportunity po na makapagpa-inspire din sa aking story po dito sa Ascendra International at syempre sa Exodia Empire. So before po ako patuloy, magpapakilala muna ulit ako. My name po is Lily Estrada. So, ang tunay na name ko po is Lirio Estrada. So, isa po akong dating OFW from Kuwait. So, ayan. Next yung ano natin. Ayan. So, ako po ay ngayon is nandito na po ako sa Bicol, pero po dati po akong taga Leyte po. Pero ginagawa ko na po yung business natin full-time at isa na po ako sa mga 6-figure income earner dito po sa ating community. So next po. Ayan, so before po ako mag-OFW, nag-work po ako bilang kasambahay. So wala na po akong picture no na mailagay dyan. So nag-work din po ako as cashier and nag-work din po ako as sales lady sa SM. And ang last ko po na work, kung nandyan po sa picture, is bilang factory worker. So ginugol ko po yung almost 15 years ko sa pagtatrabaho, di ba yung life ko, puro pagtatrabaho lang sa labas, pagtatrabaho may amo. So, yun po yung aking naging buhay, pero wala po talaga akong naipon. Oo, nakaka-survive naman po sa pang-araw-araw, pero syempre kulang na kulang pa rin. Lalo na po ako as a breadwinner, and syempre, isa din po kasi akong single mom. So, talagang kailangan po kailangan maghanap pa ng another source of income kasi po talagang kulang na kulang. Kaya naman, dati po, nung naisip ko na pwede palang mag-abroad, di ba? Kasi sabi nila, pag nag-abroad ka daw, yayaman ka na. Kaya po talagang sabi ko, gusto ko ring itry yan, baka sakaling yumaman ako. Pero hindi po pala lahat ng nag-a-abroad is yumayaman. Bakit? Kasi po syempre, sa akin po, isa lang po ako sa mga high school graduate. Kaya po ang napagtrabahuan ko lang po talaga doon is DH. So, alam naman po natin na kapag DH, magkano lang naman po ang sahod. 'Di ba? Sa akin po, 20K lang po yung sahod ko sa ibang bansa. Kaya naman nung una po, excited pa ako kasi 'di ba, pag nag-abroad ka, talagang iisipin mo, masusuportahan mo yung family mo. And syempre, mabibili mo yung mga gusto nila. Pero habang tumatagal po ako sa ibang bansa, diba? Sabi ko sa sarili ko, na-realize ko na ang pera ko nauubos lang, tapos napupunta lang siya lahat sa resibo. So, wala na po talaga akong naipon, and lalo pa po ako nagkaroon ng mga utang-utang. So, talagang naghanap po ako ng another source of income. Sabi ko kay God, na sana makahanap ako ng another source of income or opportunity na pwede kong ipagsabay kahit po nasa ibang bansa ako. So, blessing in disguise po talaga. Kasi po, nung nag-scroll lang po ako sa Facebook, ayan, nakita ko po yung isang opportunity na napakaganda talaga. And isa po talaga sa mga nakita ko kasi pwedeng-pwede po siyang isabay. And pwede ko po siyang gawin kahit po sobrang busy ko sa ibang bansa. Kahit po yung time ko po doon, 4 hours lang po yung tulog ko talaga kasi kapag nasa loob ka ng bahay ng amo mo, on call ka palagi, kahit natutulog ka, gigisingin ka. So, yun talaga yung sabi ko, pwede pala. And then, nung nakita ko po si Sir Joseph Lim, na-inspire po talaga ako sa mga natulungan niya. Kasi po, nakita ko doon na yung mga ibang OFW, talagang kumikita sila ng malaki kahit nasa ibang bansa sila. So, sabi ko sa sarili ko, na kaya ko rin yun. Di ba? Kung ano yung mga ginagawa ng mga OFW na kumita ng malaki sa ganitong klaseng industry, kaya ko rin yun kasi masipag naman ako. Sabi ko. And then, yun, nung tinry ko talaga siya, kumbaga, nag-how lang ako, tapos nag-try ako, nag-take risk ako, kahit wala po akong kaalam-alam sa ganitong klaseng industry.
sabi nga sa akin ng nanay ko, baka scam yan. Kasi syempre, yung mga matatanda, ang dami na rin naman nilang mga experience sa ganon. Pero hindi po ako naniwala. Naniwala po ako sa sarili ko. Kasi, kumbaga, kung wala po akong gagawing bago, kung hindi ko susundin yung gusto ko, so wala pong mangyayari sa akin. So, pero before po ako magsabi ng aking mga lahat ng result ko, so magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga tao na tumulong po talaga sa akin, nag-guide sa akin para po marating ko yung mga ganong result. So, unang-una po, nagpapasalamat po ako sa ating founder natin si Mentor Weng Gabino and si Mentor Dan Gabino. So, sila po talaga yung nag-guide po sa akin nung pagdating ko po dito sa Bicol. Talagang dinapaan po nila ako kahit sobrang, di ba, ang daming kailangan kong baguhin sa sarili ko. Okay, and syempre, sa Exodia Empire, yan yung nasa baba, sa lahat po ng mga kasama ko dito, sa lahat po ng mga nagpapa-inspire sa akin, sa lahat ng mga nagbibigay ng energy, thank you very much po kasi sa inyo po ako humuhugot ng lakas para po ma-inspire din ako na makukuha ko rin lahat ng mga results na nakukuha nyo. And syempre po, isa talaga sa tao na nagbigay sa akin ng motivation na makarating po ako dito and maging part ng Ascendra International ng Exodia Empire, syempre po, Sir Joseph Lim. So wala pa ako dito kung hindi po ako na-inspire sa kanya at hindi ko po nakita yung vision na pinapakita niya na marami po siyang mga natulungan ng mga OFW. So thank you very much po. Next po. Ayan, so eto na po yung mga naging result ko dito or mga naranasan ko. Diba? So, siguro po, kung nandun ako sa ibang bansa, hindi ko mararanasan to. Pero dito, di ba, isa sa pinaka gusto ko talaga na nangyari sa akin, syempre makapag-for good. Di ba? Sino ba naman sa atin bilang OFW yung ayaw makapag-for good? Di ba? Yun talaga yung pinaka nagustuhan ko. And syempre, dito naman nakakasama tayo sa mga kabataan, di ba? Nakakapag-bar-bar, di ba? Kung nasa ibang bansa, hindi naman po natin mararanasan to. And nakakakain po tayo sa mga social na kainan. O siguro po, nung nasa Kuwait ako, nakakakain naman ako ng masarap, di ba? Ibang klaseng pagkain nga. Pero dito, iba kasi talaga kapag ikaw mismo yung pinagsisilbihan ng ibang tao. Yung ikaw mismo yung parang VIP. Di ba? Kasi kung sa ibang bansa, ako yung naghahanda para sa mga bisita di ba? Pero dito, ikaw yung pinaghahandaan. Ikaw yung parang bisita, ikaw yung parang VIP. So, yun talaga yung napakaganda. And syempre, nakakapag-golf, di ba? So, bihira yan mangyari. Kumbaga, as OFW, parang hindi ko naisip na mai-experience ko yung mga ganyang klaseng mga mangyayari sa buhay kasi, di ba? Nakikita natin sa mga mayayaman lang to di ba? Pag golf lang, ganyan. Di ba? Pero, super thankful ako kasi naranasan ko yan dito sa community na Exodia Empire. And syempre po, nagpapasalamat din ako kasi syempre nakakapag-check-in po tayo sa mga sikat na lugar, di ba? Sikat na mga hotel. So, napakaganda po talaga. And syempre, eto pa po yung mga isa sa mga naging result ko dito. So, nagkakaroon po tayo ng mga cheque. So, kung dati sa Kuwait, kumikita lang po ako ng mga 20K. So kung may hadiah or may gift, nagiging 21K or 22K, sobrang saya na. Pero dito, sa community natin, sa Exodia Empire, mas masaya pa pala. Kasi di ba ang dami natin cheque. So na-try ko po dyan, chumeke sa loob ng 2 weeks ng 99,000. Di ba? Nag-cheque din po ako ng 41,000. Tapos nag-cheque po ako dyan every week ng almost 15,000. So, hindi ko na lang po nailagay dyan. And, di ba, sa loob ng fifth month ng Ascendra International, almost kumita na po tayo ng 200,000, di ba? Almost, parang kikitain ko po yan kapag nandun po ako sa Kuwait ng 1 taon bago ako kumita ng 200,000. Pero dito, di ba, sobrang ganda kasi kinita mo lang yan sa maliit na panahon. Di ba? Yun, ganun kaganda. And syempre, nakasama din tayo sa mga incentive ng company. So, lifestyle reward yan. Yung tipong ang sarap sa feeling na kapag may 20K ka, uubusin mo lang yun sa loob ng 3 hours. Diba? Uubusin mo yun pangbili ng damit mo,
gadget mo, kung ano mang gusto mo. Ganun kaganda dito. And syempre, isa pa din sa mga naging result ko dito, self-development. Kasi guys, isa akong introvert. Ibig sabihin, hindi talaga ako sanay na makipag-usap, makipagsalamuha sa mga tao, lalo na yung mag-talk ng ganito sa Zoom or kahit lalo sa face-to-face. Sobrang manginginig ako niyan, 'di ba? Pero ngayon, kumbaga, kino-conquer ko siya ng pakonti-konti hanggang sa natuto na ako na makipag-usap face-to-face. So, yun talaga yung pinakamagandang nangyari sa akin dito sa Exodia Empire. Next po. Ayan, eto pa. So, sa school na awardan din naman ako. Pero iba pala kapag na-awardan ka and then yung award na binigay sa'yo, hindi lang certificate. Kasi kung certificate, wala mang kasamang pera yun. So, eto ang kagandahan kasi kumikita ka na dito, di ba nare-recognize ka pa. So, isa pala tayo sa mga top ascenders ng buong Ascendra International. So, di ba sa loob ng, yung lahat ng mga almost 12,000 na tayo dito sa Ascendra International, pang 37 po tayo. So, yun po talaga yung parang nagulat ako sa sarili ko na kaya ko pala yung mga ganitong klase na mga recognition na makuha. And dito naman po sa Exodia Empire, so top 3 po tayo. Okay, top 3 po tayo ng November and October. So, napaka-privilege ko and napaka-thankful ko po kasi po nare-recognize tayo sa mga ganitong bagay. And syempre sa top 150 naman po, see you po sa lahat ng mga 150 top ascenders kasi pupunta po tayo sa Manila. 'Di ba? Meron po tayong grad ball, Thanksgiving ball, yan, sa Ascendra International. So lahat po ito is kasama po namin doon, lahat ng mga top 150. So thank you very much po. Hindi ko po ito pinagmamayabang sa inyo, ang gusto ko lang po na makuha nyo na syempre kayang-kaya nyo rin pong makuha yung mga kung ano man po yung nakuha namin dito. Okay, kasi next time po kayo naman po yung next time kayo naman. Ayan, so syempre, dati hindi ko talaga sinasama to kasi naiiyak talaga ako pag nakikita ko yung family ko. Pero ngayon, syempre, kailangan ko na silang isama kasi nakakatuwa guys. Every time na umuwi ako dun sa amin, di ba dati, kapag may pera ako, syempre, ang pera ko, konti lang. Kaya kapag magpupunta kami ni mama sa grocery, ano lang yan, limited lang yung pera, ma, may budget lang, ganito. Di ba? Ma, may ganito lang. Okay na yan, tama na yan, ito lang. Pero ngayon, nung umuwi ako guys, ito yung pinaka nakakatuwa ko kasi pinabayaan ko sila mama, pinabayaan ko yung mga anak ko na kumuha po sila ng kung ano yung gusto nila. So walang limit, kumbaga, nasa kanila. Ang sarap po pala sa feeling na, kumbaga, hindi man, kasi tinanong ko yung mama ko, sabi ko yung mama ko, ma, okay na po ba yan? Yung binili mo. Sabi ng nanay ko, sobrang dami na nito. Tapos sabi ko sa kanya, ma, hindi ba pwedeng magpasalamat na lang? Tapos sabi niya sa akin, thank you. So sobrang sarap sa feeling pala na nakakapagbigay ka na, di ba, nakakabalik ka na sa mga, syempre, lahat ng mga sacrifices din ng parents natin. Sobrang sarap lang sa pakiramdam, guys. So, gusto ko talaga ibalik sa family ko, lalo na yung mama tsaka papa ko, medyo tumatanda na sila. Kaya po, yun po yung the best feeling, di ba? Yung dating OFW na akala ko, patanda na ako sa ibang bansa. Pero dito, di ba, sa Exodia Empire, nakapag-for good and syempre, nakakatulong na rin sa pamilya. So, yun po. Next. Ayun, so, eto na lang po yung huling message ko. So, the only permission you need is yours. So, dito po, tayo lang naman po talaga yung gagawa ng sarili nating destiny, kumbaga. Kasi po, kung nakita natin po na ganito kaganda yung pwedeng mangyari sa atin, kung nakita natin na ganito kaganda yung opportunity na pwede kang makapag-travel, pwede mong makuha yung income na gusto mo, pwede kang makapag for good, 'di ba? Pwede kang lahat ng gusto mong gawin, pwede mo pong magawa dito. Kadalasan po kasi sa mga Pinoy, 'di ba? Kadalasan sa mga mindset natin kapag
nakakita tayo ng opportunity tapos sinabi po natin sa kanila, tapos ayaw nila, maniniwala din tayo sa kanila. So, ang pinakamaganda po, kung nakita mo na to, nakita mo kung anong vision na pwedeng mangyari sa'yo, simulan mo na po ito. Kasi po, ikaw naman po yung magde-decide kung anong buhay yung patutunguhan mo, kung anong buhay yung gusto mong maging. Kasi po, kung yung decision mo ngayon, kung yung iba yung magdi-decision yan, so mas magre-regret ka lang po or magsisisi ka. So ang mas maganda po kung nakita mo to, kung nagustuhan mo, ikaw na po mismo yung mag-decide, hindi po yung ibang tao, kasi ikaw po mismo yung kukuha ng pangarap mo. So yun lang naman po. Thank you very much and happy changing lives. God bless you all. Magandang po sana po. Ayun, di ba? Grabe, grabe. Dating nasa ibang bansa na hindi punta-punta saan, di ba? Apat na sulok lang ng pader. Pero ngayon, kahit saan na nakapunta, di ba? Nakakapag-banding, di ba? Enjoy sa buhay niya. Kasama yung family niya, di ba? Dito lang yan sa business natin. So ngayon guys, para at least tuloy-tuloy na din tayo and para at least mas maintindihan nyo and para at least malaman nyo din kung gaano kaganda talaga yung business na to. Kumbaga, meron po akong last na tatawagin and itong tao na to, isa lang naman itong founder ng community natin na Exodia Empire. Kumbaga, napaka-lupit din na tao na to kasi isa din to sa buo ng community na to. So, hindi ko na po papatagalin. So, kumbaga, welcome talaga natin to guys and kumbaga, mas maganda na makapag kayo, open cam para makita niya na nakikinig ba talaga kayo. Mas maganda na kumbaga kayo, nakapag-ready kasi malupit po yung mga sasabihin ng tao na to. Okay? So guys, please help me welcome our founder, success partner, mentor, Daniel Gavino. This is how legends are made. Alright, so This is how legends are made. ayun, so hello. So good morning, good afternoon, good evening, depende kung nasa part ka po ng mundo. So I hope okay kayo dyan. And ngayon po ang simula nung 'di ba may kanta na na 12 days of Christmas. So 12 days na lang po Christmas na. So habol-habol po tayo kung gusto niyo maging merry ang Christmas niyo or gusto niyo silent night, 'di ba? So siyempre lahat naman tayo gusto natin ng abundant tapos masayang Pasko. Anyway, I know you're very inspired po dun sa unang dalawang speaker natin. So siguro po maganda magpakilala din po muna ako. Sige, Tek. Mhm. So tama po yun, narinig nyo sa ating napaka-poging host na I'm one of the founder po of Exodia Empire. So prior to Ascendra po, ano na din po ako siguro mga more than 2 decades na rin po ako na ginagawa tong ganitong business. Alright, pero ang pinaka-background ko po dun po sa hindi nakakakilala sa akin, biglang galaw-galaw ng aking camera. Anyway, yung camera ko naglalakad. Alright. Anyway, guys, doon po sa hindi nakakakilala sa akin, ang pinaka-background ko po ay a teacher by profession. Yan. Opo, totoo po yun. Marami pong hindi naniniwala pag ako po ay nagpapakilala ng aking background. Nagugulat sila. Ano, teacher ka? Akala ko artista ka. Anyway, graduate po ako ng Bachelor of Secondary Education since 2002 po. Ako nag-graduate pa. Kaya mahulaan nyo na po kung ilang taon na ako ngayon. So, I'm 21 years old po. So, from 2002, after ko mag-graduate po, and nag-work na din po ako, doon na din po ako, nagpa-part-time po muna ako sa gantong negosyo. 'Di ba? Sa ano natin. Pero ano pa yun, ibang company pa.
Kaya by experience po, medyo ano na tayo, batak na tayo sa experience. Kaya po, itong Exodia Empire together with my wife, ito po ay itinayo natin, 'di ba? With a mission and vision na gawing duplicable, gawing doable yung ating system. Kasi hindi naman importante na sobrang talino ng ano natin yung parang ganito, aanin mo yung sobrang gandang presentation kung hindi naman naiintindihan ng client. So mas maganda na yung simple lang, 'di ba? Madaling makita ng client mo na madaling gawin, madaling intindihin para sa mismo madali niya din ma-duplicate pababa. So yun po yung pinaka goal po ng ano natin ng ginagawa nating mga system po dito sa team natin. Alright? Siguro po ang pinaka-topic ko na lang sa inyo. Siguro hindi ko na ibida yung achievement ko. Ibibida ko na lang dito yung team na meron tayo. Tapos turuan ko din kayo kung paano makapili ng isang magandang kumpanya. Kasi prior to Ascendra, naging ano na din po, galing na din po tayo sa mga iba't ibang kumpanya din. Kumbaga, may ano na tayo, may comparison na. Alright? Sige, Tek, ina-slide mo para mas clear. Ako po, ang pinaka-determining factor po kasi kung ang isang MLM company magsa-succeed or hindi, napakalaking factor po yung mga may-ari. Alright? So yun po yung unang titingnan nyo. Okay? Dapat credible yung may-ari. Kasi marami pong networking company na ang mga founder ang nagtatayo, basta nakaisip lang magtayo, pero by background, may pera lang. Pero wala silang capacity to manage or hindi nila naiintindihan yung negosyong ginagawa nila. So ako po, ang nagustuhan ko po sa Ascendra, ito to be honest po, nung narinig po namin na o ano pa lang to nasa planning stage pa lang nung kinausap po kami ni CSO Mentor Joseph Lim, na sabi niya we're planning kami ni Sir George na magtayo ng kumpanya. Kami po mismo ng misis ko ang nag-push sa kanila. Sabi ko, sige, ituloy niyo yan. Kasi, kumbaga, pangarap ko po talaga na makasama si Sir Joseph Lim, si Sir Georgian Gonzales. Kasi eto sabi ko nga sa misis ko, nung kami po ay bago prior to Ascendra, may company kasi kami na sama-sama kami doon, si Sir Joseph Lim, si Sir Georgian, si Sir Miko. So sabi ko sa wife ko, eto Mentor Weng, si Sir Georgian, hindi siya bagay na Vice President. Darating ang time, magtatayo to ng sarili ng kumpanya kasi nga may experience, 'di ba? Sa lawak ng kaalaman ni Sir Jordan Gonzales, talagang pang CEO. Kumbaga, hindi ko ine-expect, naging bonus na lang na kasama niya pa si Boss Lim. Kumbaga, si Boss Joseph Lim naman, from the start siya naman talaga yung nag-mold sa amin. Kaya tuwang-tuwa kami nung nalaman namin na yun nga, magtatayo sila ng kumpanya. Kumbaga, wala pa, scratch pa lahat, plano pa lang, kami ni Mentor Weng umuuna. Kasi ganun kami katiwala, ganun ka-credible yung mga may-ari natin. Alright? Ito po si Sir Georgian na lang po, to give you idea. Nasa ibang kumpanya pa po kami. Si Sir Georgian po, superstar na siya dun sa kumpanya niya. Mga CD niya, may mga recorded training siya, yun po yung pinapanood namin. Pero ibang kumpanya siya, ibang kumpanya kami. Ganun ko siya ka-idol. Di ba? So, si Sir Joseph Lim naman po, dati nakikitulog lang yan sa bahay. Kaya, na-witness ko kung paano siya nagsimula. Kaya, alam ko talaga yung, anong tawag dito, yung tinalon ng level up niya in terms of maturity, in terms of knowledge po sa craft na meron siya. Kaya believe po talaga ako sa mga may-ari, di ba? And by track record, si Boss Joseph Lim po, wala pong nakatalo sa kanya dun sa past company niya kasi from
consistent top 1. Hindi na siya napapalitan laging top 1. So ginawa na lang siyang Hall of Fame. So doon po yung nagsimula to give chance to give chance sa iba na maka-experience din mag top 1. So ginawa na lang ng yung kumpanyang pinanggalingan namin, gumawa na lang sila ng parang another recognition para sa kanya. 'Di ba? So ganun po siya. And si Boss Joseph Lim po, napaka-competitive na tao niyan, 'di ba? Hindi nagpapatalo 'yan. Kumbaga, gagawin ang lahat niyan, 'di ba? Ano lang, ma-maintain lang yung position niya. Kaya ako I'm very sure na itong Ascendra is magna-number 1 po tayo. Kung hindi man ngayon, kasi nga, kakasimula pa lang natin, running 5 months pa lang tayo, and mag-ground launch pa lang tayo by February. Pero ako po, nakikita ko po dito, kung sa ibang kumpanya, kasi ito po yung tingnan nyo I don't know kung pwede ba ako magbanggit ng ibang kumpanya? May, yung ibang kumpanya kasi, na mga multiple accounts, nagawa ng mga top earner kumita ng 7 digit. Pag sinabing 7 digit, ano yan, mga 1 million pataas. So yung mga top earner nila sa mga multiple accounts, nag-earn sila ng 7 digit after mga after 10 years. 'Di ba? Nung nagkaroon naman ng one account, may mga multi-level company na one account policy. Yung ano po nila, yung 7 digit earner nila, nagsimula sila ng mga nasa 7th or 8th year nila, 'di ba? Ako po, ang nakikita ko po sa Ascendra, magkakaroon po tayo dito ng mga 7 digit earner buwan na monthly. Siguro po mahaba na po ang 5 years. So ang prediction po namin dito, mga 3 to 5 years lang po magkakaroon na tayo ng mga 1 million per month earner. O paglampas ng 5 taon, mayroon na tayo dito mga 1 million per week. Kaya gaano ka ka-jackpot kung ngayon pa lang po may naka-position ka na before ng ground launching. Siyempre, ikaw yung makakarami kung ikaw yung mauuna makapag-position. Kaya yun yung mga factor po na dapat nyong tingnan. Hindi po lahat nabibigyan ng chance na makapag-pioneer ng isang kumpanya. Makapag-pioneer ka man, ang tanong, gaano ka stable, gaano kaganda yung kumpanya na masasamahan mo. Kaya ako po, excited po ako kung hindi ngayon, mas excited ako after 3 to 5 years. Ano yung result na meron tayo. Alright, pero ngayon pa lang nga po. Sige, Tech, next slide tayo. So ito po yun, mag-ground launch pa lang po tayo by February 8. Kaya sipagan na po natin, di ba? Ibigin na natin ng todo. Habang hindi pa po nag-ground launch po, dapat makausap na natin yung mga dapat natin makausap, di ba? Ma-include na natin para pag ground launch po, siyempre kung yan ay mga train mo na, edi mas mabilis lalaki yung organization natin. Alright? Next slide. So ang pinaka-team po natin, Exodia Empire. So marami po tayong ginawang hakbang, action na tayo po yung nauna. Alright? So isa po ito, yung pag-recognize po ng ating mga sariling po natin to, top 20, nire-recognize po natin sila sa billboard. Ang iba kasi nire-recognize lang sa poster, sa posting lang sa social media. Pero tayo po, extra effort po ito. Meron tayo sa SOCMED recognition, meron din po tayo sa billboard. Yan. So siyempre tayo ang nauna niyan. So expect maraming gagaya. Actually po, after natin magawa to, mismong sa Ascendra po mismo na-inspire sa atin. Nagpa-billboard na din sila after natin magpa-billboard. So ganun po kaganda yung mga natin, mga nagagawa po sa team natin sa Exodia. By the way po, baka magtanong kayo, ano yung pinaka meaning na Exodia? Ang Exodia po guys, kahit i-chat GPT nyo or i-research nyo yan, ang pinaka meaning po niyan, metaphorically, ang meaning po niyan is unstoppable power. 'Di ba? Yeah. So yan po yung natin. Kumbaga, kung sa games, weapon siya,
weapon na wala makakatalo sa kanya. So ganun po kaganda ang meaning niya. So ang Exodia Empire po destined to be the top team sa Exodia ay sa Ascendra. Alright? So yan po yung natin, pinaka goal natin. Alright? So next slide. So ano yung mga achievement po ng natin, ng team natin? So siyempre, yung pinaka-grand mentor po natin, pinaka-grand upline po natin, isa po siya sa pinakaunang naglabas po ng malaking cheque. Kasi si Mentor Weng po, naglabas po siya ng, actually almost 600,000 yan, cheque niya na yan, in just 3 weeks time. Kaya lang, siyempre, bawas ng 10% tax. Kaya ang na-check niya dyan is nasa 534,000. So, ang alam kong pinakamalaking nilabas na check that type is si Mentor Tanya, almost 1M, nasa 900,000. So, I think pangalawa or pangatlo si Mentor Weng sa may pinakamalaking nilabas na check. And ang maganda dyan, hindi lang siya. Alright? Kasi siyempre, pag nag-check ng malaki ang mentor natin, marami pong mga nag-check din ng malalaki sa grupo natin. So marami po under our organization, although right now po 5 months pa lang po running yung ating kumpanya, pero po marami po sa ating mga team members sa Exodia ang consistent po na kumikita buwan-buwan ng 6 figures. And I do believe po, aside kay Mentor Weng, marami na po dito ang naka-line up na malapit na rin po ma-hit yung kanilang mga first million. Maging Millionaires Club po. Kasi si Mentor Weng po in just less than 3 months time, na-hit niya po ang kanyang first million. Alright? And syempre, sino ba ang susunod dyan? Syempre tayo na. Alright? So next slide. And sa grupo po natin, sa first 3 months po natin, nakapagtala din po tayo sa history po ng Ascendra. Tayo din po ang pinakaunang naglabas po ng mga multiple car achievers. Sa Empire po natin, nagkaroon agad tayo ng 3 brand new car achievers sa loob lamang ng 3 buwan. Alright? So next slide. And hindi lang po yan, consistent po yung Empire po natin. Consistent po tayo nakakasama sa mga shopping, tapos gadget incentive. Actually po, yung mga po natin nakikita niyo dyan sa picture, buwan-buwan po yan actually kasali. Di ba? And padami po ng padami yung mga nakakasali dyan. Yan, si Coach Lily, si Coach Deal, yung mga nag-share natin, consistent po sila nakakasama dyan. Alright? Next slide. Tech. And syempre po, hindi din po magpapahuli yung team natin sa delegates po sa pinakaunang travel incentive ng kumpanya po natin, which is sa Shanghai, China. Gaano kalupit ang kumpanya natin, guys? Wala pa tayong 1 taon, pero ang pa-travel po natin, China agad. Alright? Kumbaga ito, nakapagpa-travel tayo, 4 months pa lang po yung company. Okay, karamihan po kasi guys ng ibang kumpanya nakakapagpa-travel incentive sila pag na sila mga 6 months or ang iba 1 year na, tapos karamihan sa kanila lang common lang, Hong Kong lang, 'di ba? O kaya yung mga mura lang, Taiwan, Thailand, pero po tayo Shanghai, China agad. Kaya ganun kalupit yung ating company na Ascendra. And ang good news ko po sa inyo guys, starting December 16 up to March 16, meron po tayong local travel naman, which is Boracay. Ang maganda po dito, unlimited yung pwedeng maka-avail po ng travel. Sa ibang kumpanya kasi, lang sila limited lang sa 50, may limit lang hanggang 100, pero tayo po kahit ilan. Kung pwede nga, 1,000, mas maganda. Alright? Kaya ang tanong, kasama ka ba sa magbuburakay? Alright? This coming April, pag-award po ng ating travel incentive. Alright? So, yan guys. So, sobrang, tayo, sikat yung Exodia po pag sa Ascendra ang pinag-uusapan po. Kaya sa head office po, pag sinabing Exodia Empire ka, ay grabe, malupit na yan, malupit na empire yan. Kasi, although po tayo, bagong team, underdog tayo, pero nahihilera po tayo sa malalaking team po sa Metro Manila.
Alright? Kasi sila, nag-start talaga sila, malaki na. Eh tayo naman, nag-start tayo, maliit, tapos biglang lumaki. Alright? Kasi right now po, ang population ni Ascendra, nabanggit naman sa inyo ni Coach Lily. So in almost 5 months in operation po, nasa 12,000 ano po yan, registered, enrolled distributor. So pag sinabing 12,000 na tao yan kasi one account policy tayo. So ganun agad tayo karami. Alright? And sa 12,000 po na registered distributor ni Ascendra, ang 1,200 po dyan sa atin. So basically 10% ng population po ni Ascendra, Exodia po yan. Alright? And we're very proud kasi this coming next week na, di ba? Sa December 17, out of 150 na top distributors po ni Ascendra, ang 15 po doon, 10% ng 150 is tayo po. Okay, mga EXO dyan, right? Kaya I hope sa sunod po na gala night natin or Thanksgiving po natin, I hope makasama na po namin kayo. Di ba? So para mas marami tayo, mas masaya. Alright? So next slide, Tech. Okay, so dito na po ako magtatapos sa kasabihan na you never know what you are capable of until you try and take the risk. Alright? So ako po, ang pinaka-prinsipyo ko sa buhay, ang isang bagay, kung ito ay hindi ko naman ikakamatay, pero pwede kong ikayaman, susubukan ko siya. Alright? Kaya ako, ang suggestion ko po dun sa iba, especially kung ikaw ay hindi pa part ng team namin sa Exodia, hindi ka pa po part ni Ascendra, I do suggest po, kahit hindi mo to naiintindihan o kaya ikaw ay first time mo ito nagagawin, di ba? Natatakot ka kung ano yung pwede mangyari sa'yo dito. Ano lang, pikit mata, subukan mo lang. Alright? Subukan mo lang kasi malay mo, eto na pala yung matagal mo nang pinagdarasal, di ba? Malay mo, eto na pala yung magdadala sa iyo sa success, sa pangarap na matagal mo nang gustong matching. Alright? Kaya there's no harm in trying. Subukan mo lang and take the risk po. Alright? So yan lang po. Back to you sa napaka-pogi nating host, Sean Aninyon. Feel amazing. I'm not afraid. I'm not afraid to take a stand. To take a stand. Everybody. Ayan, so grabe, thank you so much po sa ating founder na si Sir Daniel Gavino or si Mentor Daniel. So guys, thank you so much po sa lahat ng mga nag-attend, sa lahat ng nakinig, sa lahat ng mga na-inspire. Thank you so much po sa inyo. And yun nga, sa hindi pa nakakapag-start, walang mali po sa pag-try. Kumbaga, just give it a try po. Diba? Wala namang po mawawala sa iyo. Kumbaga, baka merong mangyayari po sa iyo na napakaganda katulad sa mga nakita mo at na-witness mo na nag-share kanina ng success story nila and kumbaga ng mga achievements nila dito po sa business natin. And napakalupit din yung sasamahan mo na grupo kasi yung Exodia Empire, isa po sa napakalaki at napaka-active na community dito po sa Ascendra International. Kaya guys, yun lang naman. See you dito po sa community natin and congratulations everyone sa mga mag-start na at sa nakapag-start na, congratulations din po sa iyo kasi ikaw na po yung next na mag-share ng success story mo dito sa Exodia Empire. Yun lang naman. Thank you so much and God bless you all. Bye-bye! Yeah, let's go.